10 minuto. 10 minuto na siyang huli. Napatingin na naman si Clarissa sa kanyang mamahaling relos, ang bawat paikot ng segundero ay parang isang insulto sa kanyang pasensa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Nakatayo siya sa ilalim ng grandiosong arko ng mansyon ng Maga de la Vega, ang init ng araw ay nagsisimula ng tumagos sa lilim na ibinibigay nito. Nakakainis. Kung bakit naman kasi ngayon pa nasira ang sasakyan niya at ngayon pa naka-day off ang driver ng pamilya na si Mang Tony. At higit sa lahat, kung bakit ang tanging mabilis na paraan para makarating siya sa Montenegro Tower ay ang magbok ng isang motor taxi. Isang motor taxi. Siya si Clarice de la Vega, ang apo ni Don Ricardo Montenegro, ang prinsesang alta sosyedad, ay sasakay sa likod ng isang motosiklo na parang isang ordinaryong mamamayan. The thought alone was revolting. Pero mas nakakainis ang katotohanang huli na ang driver. Ang meeting niya sa kanyang lolo Ricardo ay eksaktong alas 10 ng umaga. Kilala niya ang kanyang lolo. Para dito, ang pagiging huli ay isang mortal na kasalanan. Ito ang pinakamahalagang meeting ng kanyang buhay. Ngayon ang araw na opisyal na ipapahayag ng kanyang lolo sa board of directors na siya na ang susunod na mamahala sa ilang subsidiary ng kanilang kumpanya. Isang pagkakataon na matagal na niyang hinintay at pinahirapan. At lahat ng iyon ay maring masira dahil lamang sa isang irresponsableng driver. Maya-maya pa. Isang pamilya na tunong ang umaanda na moto ang narinig niya mula sa malaking tarangkahan. Pumasok ang isang luma at medyo kupas ng motorsiklo. Huminto ito sa kanyang harapan. Lalo lang uminit ang ulo ni Clarice. Nakita niya ang driver na namamadaling tinanggal ang kanyang helmet. Si Ramil Reyes. Ang karaniwang mukhang kahirapan. Medyo madungis ang suot nitong uniforma, amoy araw at alikabo. Good morning po, Ma'am Clarice. Pasensya na po, medyo na traffic lang po ako sa EDSA, sabi ni Ramil, may ngiti sa malabi na parabang hindi niya alintana ang namumong galit sa muhang dalaga. Hindi, sumagot si Clarice. Tiningnan niya si Ramil mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pahamak. Are you even aware of what time it is, Ramil? Malamig niyang tanong. Ang usapan natin ay 9:30. It's almost 10. Do you have any idea how important my schedule is? Nawala ang ngiti sa mukha ni Ramil. Napayuko siya. Sorry po talaga ma'am. May nauna lang pong pasahero na napahatid sa may bandang ospital. Emergency daw po kasi. And you think my business isn't an emergency? Patuloy ni Clarice, ang boses ay tumaas na. Hindi na niya napigilan ang sarili. Huwag mo akong bigyan ng mapalusot mo. Ang trabaho mo ay medjing on time. Kung hindi mo kayang gawin yan, mahanap ka ng ibang propesyon. Walang nagawa si Ramil kundi tumango. Opo ma'am. Pasensya na po ulit. Inabot nito ang isang ekstrang helmet kay Clarice. Tara na po ma'am. Baka lalo po tayong mahuli. Dahan-dahang kinuha ni Clarice ang helmet na parabang isang basurahan ang inabot sa kanya. Isinuot niya ito ng may paingat. Ayaw niyang madikit ang kanyang buhok sa loob nito. Sumakay siya sa likod ng moto. Maingat na inilagay ang kanyang designer handbag sa gitna nila. Naramdaman niya ang init mula sa makina ng moto, ang magaspang na upuan. Napapikit siya. Napakababang uri. Naalala niya ang malambot na leather seats ng kanyang kotse, ang malamig na aircon. Napakalayo sa impyernong ito. Sa Montenegro Tower. At bilisan mo? Kung ayaw mong ito na ang huling beses na magbubo ako sa'yo, utos niya. Tumango lang si Ramil at pinaandar na ang motosiklo. Habang binabatas nila ang mga kalsada ng Makati, lalong nadagdagan ang iritasyon ni Clarice. Bawat luba ay kanyang nararamdaman. Bawat busina ng mga sasakyan ay ingay sa kanyang tainga. Nakikita niya ang ngatingin ng ibang tao. At pakiramdam niya hinuhusgahan siya. Siya, na laging sentro ng atensyon sa mga social events, ngayon ay isa lamang pasahero ng isang hamak na motor taxi. Mas bibilisan mo pa ba o gusto mong maglakad na lang ako? Sigaw niya. Sapat lang para marinig ni Ramil sa gitna ng ingay ng trapiko. Ma'am, delikado po kung masyadong mabilis. Mahirap na po kung madisgrasya tayo. Mahinahong sagot ni Ramil. Ang atensyon ay nasa daan. Just drive. Sinunod naman ni Ramil. Bahagya niyang binilisan ang takbo. Maingat na sumisingit sa masasakyan. Naramdaman ni Clarice ang pagipit ng kapit niya sa upuan. Isang bahagi niya ay natatakot. Ngunit mas nangingibabaw ang galit sa sitwasyon. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Ramil.
Ilang minuto na lang at malapit na sila sa Montenegro Tower. Tanaw na niya ang napakataas na gusali. May kaunting paasa na sumilay sa kanya. Baka umabot pa siya. Baka hindi pa nagsisimula ang meeting. Baka mapatawat pa siya ni Lolo Ricardo. Ngunit sa gitna ng kanyang ngadasal, isang matinis na tunog ang pumunit sa hangin. Naring ang kanyang cellphone, kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Isang pangalan ang lumabas sa screen, Ati Figueras. Ang abogado ni si Pamela. Kinabahan bigla si Clarice. Bakit tumatawa ang abogado? Dapat ay nasa meeting na ito kasama ang kanyang lolo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ang tawa. Hello, attorney. Clarice, sabi ng boses sa kabilang linya. Seryoso ito at may bahid ng pag-alala. Nasaan ka? Paparating na ako sa office. I'm so sorry, I'm late. Is Lolo very angry? Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa abogado. Clarice, it's your Lolo. He was in an accident. Papunta kami sa ospital ngayon. Parang huminto ang mundo ni Clarice. Ang mabusina, ang ingay ng makina, ang init ng araw. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. What? What did you say? Nahihirapan niyang tanong. His car. Someone crashed into his car. He's in critical condition, Clarice. Kailangan mong pumunta sa St. Luke's now. Nabitiwan ni Clarice ang kanyang cellphone. Bumasa ito sa kanyang kandungan, ngunit hindi niya ito pinansin. Nalami ang kanyang kamay. Ang kaninang galit at pakainis ay napalitan ng isang matinding takot na hindi niya panaramdaman kailanman. Si Lolo. Ang kanyang Lolo Ricardo. Ang haligi ng kanilang pamilya. Ang taong kinatatakutan at hinahangaan niya ng sabay. Bigla niyang tinapik ang balikat ni Ramil, ngunit hindi na ito isang tapik ng pagutos. Ito ay isang tapik ng desperasyon. Sa ospital, sigaw niya, ang boses ay basag at nanginginig. Sa St. Luke's, dalian mo, parang awa mo na. Nagulat si Ramil sa biglaang pababagungang tonong dalaga. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata nito mula sa salamin, wala na siyang tinanong pa. Mabilis niyang iniikot ang manibela at pinaharurot ang motosiklo. Sumisingit sa trapiko ng may bagong antas ang pagmamadali. Hindi na ininda ni Clarice ang luba, ang alikabok, o ang ngatingin ng tao. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang lolo. Ang imaheeng kanilang pinaksamahan ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang mapangaral nito. Ang mangiti na bihira niyang makita. Ang bigat ng kamay nito sa kanyang balikat. Nang makarating sila sa emergency entrance ng ospital, tumalon si Clarice mula sa motor bago pa man ito tuluyang huminto. Hindi na niya inalala ang bayad o ang helmet. Tumakbo siya papasok sa ospital. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilihangang malakas na tuno sa makintap na sahi. Don Ricardo Montenegro. Nasaan ang pasyenteng si Don Ricardo Montenegro? Sigaw niya sa unang nurse na nakita niya. Itinuro ng nurse ang isang pasilyo. Tumakbo si Clarice patungo ron. Nakita niya ang kanyang matiyahin at ang pinsan niyang si Anton, lahat ay nakatayo sa labas ng isang pinto na may nakasulat na ICU. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Si Anton ay lumapit sa kanya, isang pekang pag-aalala ang nakapinta sa mukha nito. Clarice, thank God you're here. Pero hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa salamin ng pinto ng ICU. At doon, nakita niya siya. Ang kanyang lolo Ricardo. Nakahiga sa isang kama, napapalibutan ng mga makina at mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ang dating makapangyarihang figura ay ngayon ay mukhang napakarupo. Ang malakas na pintik ng puso sa monito ang tanging senyales na buhay pa ito. Napaluhot si Clarice. Ang prinsesa, ang tagapamana, ang babaeng puno ng kumpiyansa, ay gumuho. Ang galuha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya. Ang kanyang ngahigbi ay umaling-ongaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ang kanyang perpektong mundo ay nabasa sa isang iglap lamang. Maya-maya. Bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Agad na tumayo ang lahat at pinalibutan siya. Dok, kumusta po ang lolo namin? Nanginginig na tanong ang isa sa kanyang ngatiyahin. Tiningnan ng doktor ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang mata ay puno ng kalungkutan. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya, panimula ng doktor, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pakikiramay.
Malubha ang pinsala sa kanyang ulo dahil sa tindi ng impact. We stabilized him, but... Huminto ang doktor, tila nahahanap ng matamang salita. Ngunit para kay Clarissa, ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay isang pahato. Naramdaman niya ang pagigpit ng kamay ni Anton sa kanyang balikat, ngunit parang wala itong epekto. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa malabi ng doktor, naghihintay sa masalitang ayaw niyang marinig. He's in a deep coma. Diretsong sabi ng doktor. I'm sorry. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay maghintay at umasa. Only a miracle can wake him up now. Isang milagro. Ang salitang iyon ay tumama kay Clarice na parang isang malakas na sampal. Parang nabingi siya. Ang nga mahihinang hikbingan niyang ngatiyahin ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang pandinig ay ang sinabing okto. Deep coma. Only a miracle. Hindi. Hindi ito totoo. Ang kanyang lolo Ricardo ay isang mandirigma. Isang haligi na hindi basta-basta matitibat. Hindi siya maaring bumigay ng ganito na lang. Napatingin siya muli sa salamin ng ICU. Sa nakahigang anyo ng kanyang lolo. Ang kaninang takot sa kanyang dibdib ay ngayon ay nadagdagan ng isang mas mabigat na damdamin. Ang pagsisisi. Kasalanan ko to. Ang masalita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasalanan ko to. Kung sana ay hindi ako naasaya ng oras sa pagrereklamo. Kung sana ay mas maaga akong umalis ng bahay. Kung sana ay hindi nasira ang kotse ko. Kung sana ay hindi ko minata at inalipusta si Ramil. Ang driver na naging dahilan ang kanyang pakahuli, ngunit siya ring nagdala sa kanya rito sa pinakamabilis na paraan. Ang mukha ni Ramil ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang pasensya nito sa kabila ng kanyang mamasasakit na salita, ang paalala sa mamata nito nang makita siyang natataranta. Mabilis niyang iwinaksi ang imahe ni Ramil sa kanyang isipan. Hindi ito ang oras para isipin ang isang hamak na driver. Ang mahalaga ay ang kanyang lolo. Ang kanyang kasalanan. Clarice, halika. Tumayo ka riyan. Narinig niyang sabi ni Anton. Malumanay pero may diin. Tinulungan siya nitong tumayo. Naramdaman niya ang mabraso nito sa kanyang likod. Sumusuporta sa kanya. Ngunit pakiramdam niya yelo ang dumadampi sa kanyang balat. We have to be strong. For Lolo. He wouldn't want to see you like this. Tumango lang siya, pero ang kanyang mamata ay hindi maalis sa pinto ng ICU. Ang masalita ng doktor ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang ulo. Deep coma. Only a miracle. What do we do now, Anton? She whispered. Ang tanong ay lumutang sa malamig na hangin ng ospital. Ang prinsesa ay biglang hindi alam ang gagawin. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman lahat ay walang silbi sa harap ng isang pintong salamin at ng isang katawang nakikipaglaban para sa buhay nito. Ngumiti si Anton, isang malungkot na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inakay siya nito palayo sa pinto. Don't worry, pinsan. We just have to pray. For now, I'll take care of everything. Hindi na sumagot si Clarice. Hinayaan niya lang ang sarili na dalhin ni Anton palayo sa pinto, palayo sa masakit na katotohanan. Ngunit habang naglalakat sila sa tahimik na pasilyo, ang tunog ng kanyang takong ay parang isang orasan na nabibilang ng sandaling nawawala. Ang meeting na dapat sanay magiging koronasyon niya ay naging isang buro. Ang toreng pinahirapan niyang akyatin ay bigla na lang gumuho. At sa ilalim ng guho nito, si Clarice de la Vega ay naiwang mag-isa. Basag, at hindi alam kung paano magsisimulang muli. Ang tanging sigurado siya ay ito. Simula sa araw na ito, wala nang magiging katulad ng dati. Lumipas ang nga oras na parang nga patak ngang tubig sa isang basong puno na. Walang kulay, walang lasa, walang kabuluhan. Nakaupo si Clarissa sa isang malamig na upuan sa pribadong waiting room ng ospital. Ang kaninang hagulgol ay napalitan ng isang pagod na pananahimik. Ang kanyang isipan ay isang blankong papel, natatakot na sulatan ang anumang posibleng mangyari. Dumating na ang kanyang ngatiyahin, ang nga kapatid ng kanyang ina. Dala nila ang kanilang nga mamahaling bag, ang amoy ng kanilang pabango, at ang kanilang nga peking pag-alala. Clarice, Hija, kumusta ka? Sabi ni Tita Elena, hinahaplos ang kanyang likod. Napakasama nangyari. Yo lolo is a fighter, manalik ka lang. Sinabi mo pa, Elena, segunda naman ni Tita Maricris. Pero kailangan din nating maging praktikal. Anong sabi nga doktor? At ang kumpanya? Sino ang mamamahal habang? Tita,
Please, putol ni Clarice, ang boses niya ay mahina ngunit may bahid ng iritasyon. Hindi ito ang oras para pag-usapan ang kumpanya. Nakatinginan ang makapatid. Isang tingin na alam ni Clarice, isang tingin na puno ang kalkulasyon. Para sa kanila, ang Montenegro Corporation ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang kaharian na matagal na nilang gustong maging bahagi. Of course, hiya. Sinasabi ko lang, mabilis na bawi ni Tita Maricris. Si Anton ang pumagitna. Titas, let's give Clarice some space. She's going through a lot. Inakbayan niya si Clarice at marahang inilayo sa mga ito. Hayaan mo na sila, pinsan. Ganyan lang talaga sila. Isinandal ni Clarice ang kanyang ulo sa balikat ni Anton, ipinikit ang kanyang mga mata. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, si Anton lang ang tila nakakaintindi sa kanya. O baka naman siya lang ang pinakamagaling magpanggap. I don't know what to do, Anton. He looks so helpless. Alam ko, bulong ni Anton. Pero kailangan mong maging matata. Ikaw ang inaasahan ni Lolo. Ikaw ang papalit sa kanya. Kailangan mong ipakita sa lahat, sa board, sa mga empleyado, na kaya mong dalhin ang responsibilidad na ito kahit sa gitna ng krisis. May punto si Anton. Ito ang pinahahandaan niya sa buong buhay niya. Ang maging karapat-dapat na tagapagmana. Ngunit sa sandaling ito, ang titulong iyon ay parang isang koronang gawa sa tini. Biglang bumukas ang pintong waiting room. Pumasok si Atty. Figueras, ang matagal ng abogado at kanang kamay ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso. At sa kanyang kamay ay isang itim na leather briefcase, tumahimik ang lahat. Ang presensya abogado ay may dalang bigat, ang bigat ng batas at ng ngalihim. Good evening, bati niya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Clarice. Clarice, I need to speak with the immediate family. Nakatinginan ang lahat. Sumunod sila sa abogado papasok sa isang maliit na conference room sa loob mismo ng ospital. Naksiupo sila sa paligid ng isang mahabang mesa. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Attorney, anong nangyayari? Tanong ni Anton, nagsasalita para sa kanilang lahat. May problema ba? Binuksan ni Etty Figueras ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na folder na may selyo. Bago ang lahat, nais kong ipaalam sa inyo na si Don Ricardo ay nasa stable na kondisyon, bagamat hindi pa rin nagigising. Ngunit mayroon siyang iniwang isang napakalinaw na bilin sa akin, isang bilin na dapat kong tuparin sakaling may mangyaring ganito sa kanya. Tumingin siya sa bawat isa. Iniutos niya na kung siya ay mapunta sa isang sitwasyon kung saan hindi na niya kayang magdesisyon para sa kanyang sarili, isang partikular na bahagi ng kanyang huling habilin ay dapat basahin kaagad sa harap ng pamilya. Ang testamento? Gulat na tanong ni Tita Elena. Pero bakit ngayon? Buhay pa si Papa. Ito ang kanyang utos, mariyang sagot ng abogado. At bilang kanyang tagapayo, wala akong pagpipilian kundi ang sundin ito. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa folder. Ang katahimikan ay nakabibingi. Binasag niya ang selyo. Inayos niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Ako, si Ricardo Montenegro, sa aking katinuan, ay nagpapahayag eneha sumusunod. Ang boses eneha abogado ay formal at walang emosyon. Alam ene lahat ang tungkol sa aking nag-iisang anak na si Ricardo Jr. na matagal ko nang itinawil. Ang hindi alam ng marami ay bago siya pumanaw sa isang aksidente kasama ang kanyang asawa, sila ay nakaroon ng isang anak. Isang lalaki. Ang aking apo. Isang kolektibong pahinga ang narinig sa silid. Si Clarice ay napatingin kay Anton, na ang mukha ay biglang namutla. Isang apo. Ang alam ngang lahat, si Clarice ang paboritong apo. Nagpatuloy ang abogado, ang kanyang masalita ay parang mamartilyong pumupukpok sa pundasyon ng kanilang pamilya. Sa loob ng maraming taon, walang tigil ko siyang hinanap. Ngayon, sa tulong ng mga pribadong investigador, natakpuan na namin siya. At ayon sa nakasulat dito, sa huling habilin na ito, ang lahat ng aking ari-arian, ang lahat ng shares ko sa Montenegro Corporation, ang bawat sentimo ng aking yaman, ay ipapamana ko sa aking nag-iisang tagapagmana. Ang aking apo, natigilan ang lahat. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ano? Nanjinjinig na sabi ni Tita Maricris. Lahat. Paano si Clarice? Tumingin ang lahat kay Clarice. Naramdaman niya ang kanilang mga mata, ang iba'y may awa, ang iba'y may halong pagkasaya. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat. Ang kanyang titulo, ang kanyang kinabukasan, lahat ay biglang kinuha sa kanya.
Ngunit ang isip niya ay lumilipat. Isang tagapakmana. Isang apo na hindi nila kilala. Sino siya? Sino siya, attorney? Tanong ni Clarice, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang pangalanan ang multo na bigla na lang sumulpot para sirain ang kanyang buhay. Tiningnan siya ni Etty. Figuras sa unang pagkakataon ay may bahid ng awa sa kanyang nga mata. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa dokumento. Ayon sa mga dokumento ng kanyang ama at sa impormasyong natanggap ko, ang pangalan ng tagapakmana ay huminto ang abogado. Ang ilang segundong iyon ay parang isang kawalang hanggan. Ramil Reyes. Ang pangalan ay tumama kay Clarissa na parang kidlat. Ang mundo niya ay umikot. Ramil Reyes. Ang driver ng motor. Ang lalaking amoy araw at alikabok. Ang lalaking hinama niya at minura kaninang umaga lang. Hindi maaari. Napatingin siya sa abogado, naghahanap ng anumang senyales na ito ay isang masamang biro. Ngunit ang nakita niya ay isang seryosong mukha na nagsasabi ng isang hindi kapanipaniwalang katotohanan. Si Ramil. Ang hamak na driver. Ang magiging haring ang kanilang imperyo. Sa isang iglap, ang kanyang pakalito ay naging galit. Ang galit ay naging isang matinding pagkabigla na nakpamanhit sa kanyang buong katawan. Ang lalaking itinuring niyang basura ay siya palang may-ari ng lahat. Ang amoy ang pinipritong tuyo at sinanga ang gumising kay Ramil. Idinilat niya ang kanyang mga mata at bumungat sa kanya ang pamilya na kisamang ang kanilang maliit na bahay, isang kisamang may mga bakas ng tulo mula sa huling bagyo. Dinit niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang nanay Nida mula sa katabing kwarto. Agad siyang bumangon. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang magamot nito. Kailangan na naman niyang bumili. Napatingin siya sa kanyang pitaka na nasa ibabaw ang isang lumang kahon. 500 piso. Iyon lang ang natitira sa kinita niya kahapon. Sapat lang para sa pagkain nila ngayong araw. Paano na ang gamot? Paano na ang bayad sa check-up nito sa susunod na linggo? Isang pamilya na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Ito ang bigat na daladala niya araw-araw. Ang bigat ng kahirapan. Ramil, anak, kain na tayo. Tawa ni Aling Nida mula sa labas. Opo, Nay, susunod na po, sagot niya. Sinubukang pasiglahin ang kanyang boses. Paglabas niya, nakahain na ang almusal sa kanilang maliit na mesa. Isang mangkok ng sinangag, ilang piraso ng tuyo, at kape. Simple, pero para kay Ramil, sapat na. Ang makitang nakangiti ang kanyang ina ay mas mahalaga pa sa anumang mamahaling pagkain. Nay, kamusta po ang pakiramdam niyo? Tanong niya habang nagsasalin ng kape. Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin, sabi ni Aling Nida, bagamat hindi naitago en ngiti nito ang kanyang pamumutla. Ikaw ang mag-ingat sa pagmamaneho, ha? Tumango si Ramil. Sa gitna nga nilang almusal, isang hindi pamilya na tuno ang kanilang narinig. Isang marangyang itim na kotse, makintab na parang salamin, ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Natinginan ang mga kapitbahay. Ang iba'y lumabas pa ng bahay para usisain kung sino ang sakay nito. Kinabahan si Ramil. Sino po yan, Nay? Nakibit balikat lang si Aling Nida. Kumatok sa kanilang pinto. Isang lalaking naka-Amerikana, mukhang importante at seryoso, ang bumungat sa kanila. Ito si Attorney Figueras. Magandang umaga po. Hinahanap ko po si Ginoong Ramil Reyes. Formal na sabi na abogado. Napalunok si Ramil. Ako po. Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Iyon agad ang pumasok sa isip niya. Sa kanilang lugar, ang pagdating ng nakakotse at formal na tao ay karaniwang nangahulugan ng problema. Ngumiti ng bahagya ang abogado. Wala kang ginawang masama, iho. Sa katunayan, may dala akong balita na mapapabago ng buhay mo. Pwede ba akong pumasok? Pinatuloy nila ang abogado. Naupo ito sa kanilang lumang ngunit malinis na silyang yanto. Si Ramil at Aling Nida ay naupo sa tapat nito. Puno ngang pagtataka at kaba, inilata ni Attorney Figueras ang kanyang nga papeles sa mesa. Ramil, kilala mo ba si Don Ricardo Montenegro? Tumango si Ramil. Opo. Ang may-ari ng Montenegro Corporation. Siya po yung gelolo ni Ma'am Clarice. Tama. At siya rin. Ang gelolo mo. Parang bombang sumabo ang salitang iyon sa loong kanilang maliit na bahay. Tinitigan ni Ramil ang abogado, inisip kung ito ba ay isang uring panloloko. Nagibiro po ba kayo, sir?
Umiling si Attorney Figueras. Inilabas niya ang isang birth certificate at isang luma, kupas na litrato. Ito ang birth certificate mo. Nakapangalan sa iyong ama, si Ricardo Montenegro Jr. At ito, sila ang mamagulang mo. Kinuha ni Ramil ang litrato. Isang masayang maasawa ang nakangiti sa kanya. Ang lalaki ay may hawig sa kanya. Ang babae ay napakaganda. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang nakamay. Sa buong buhay niya, ang tanging alam niya ay ulila na siya. Napatingin siya kay Aling Nida, na ngayon ay tahimik na umiyak. Nay, totoo po ba to? Tumango si Aling Nida sa gitna ng kanyang ngahikbi. Patawarin mo ako, anak. Bago mamatay ang nanay mo, ipinagbilin ka niya sa akin. Sabi niya, ilayo kita sa gulong ng mayayamang pamilya. Nais niyang lumaki kang simple at mabuti. Iyon lang ang sinunod ko. Niyakap ni Ramil ang kanyang ina. Ang lahat ay napakabilis. Ang kanyang buong pagkatao ay nabago sa loob lamang ng ilang minuto. Si Don Ricardo ay naaksidente kahapon. Siya ay nasa tsoma, paliwanag ng abogado. At ayon sa kanyang testamento, ikaw ang kanyang nag-iisang tagapagmana. Kailangan mong sumama sa akin ngayon. Walang nagawa si Ramil. Sumakay siya sa marangyang kotse, habang si Aling Nida ay naiwan sa pinto, umiiyak pa rin. Habang papatawid sila ng EDSA, ang pamilya na daan na araw-araw niyang binabaktas ay parang naging isang banyagang lugar. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking mensyon sa Forbes Park. Ang tarangkahan pa lang ay mas malaki na sa buong bahay nila. Pumasok sila at bumungat kay Ramil ang isang hardin na parang parke. Ang mensyon ay parang isang palasyo. Pagbaba niya ng kotse. Suot ang kanyang kupas na t-shirt at lumang pantalon. Pakiramdam niya isa siyang langgam na napatpat sa isang piging ng ngahigante. Sinalubong sila nga mga katulong na nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Pumasok sila sa loob. Ang sahi ay gawa sa marmol, kumikinang na parang salamin. Ang chandelier ay nakabitin na parang mga bituin. Ang bawat gamit ay sumisigaw yaman. Naramdaman ni Ramil ang biglaang hiya. Ang kanyang nga lumang rubber shoes ay parang dumi sa makintap na sahi. At sa paanan ng grandiosong hagdanan, nakatayo si Clarice. Ang mata nito ay parang apoy na handang tupukin siya. Ang pahamak sa mukha nito ay mas matindi pa kaysa kaninang umaga. Sa tabi nito ay isang lalaking makisik at nakapormal na kasuotan, si Anton. Ang mga mata nito ay mapanuri, sinusuri siya na parang isang insekto. Attorney, what is the meaning of this? Malamig na tanong ni Clarissa. Ang tingin ay hindi inaalis kay Ramil. Bakit mo dinala ang basurang yan dito? Clarice, magunos dilika, sa way ni abogado. Siya si Ramil Reyes. Ang apo ni Don Ricardo. Ang tagapagmana. Isang mapalang tawa ang kumawala sa malabi ni Clarice. Tagapagmana. This thing. Look at him. Hindi siya nararapat kahit sa alikabok ng sapatos ng lolo ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ramil. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niyang tumakbo palabas, bumalik sa kanilang maliit na bahay, sa yakap ng kanyang nanay Nida. Gusto ko na pong umuwi, iyon lang ang nasabi niya, ang boses ay mahina. Lumapit si Ate Figueras. Ramil, naiintindihan ko. Pero ayon sa batas at sa habilin ng lolo mo, kailangan mong manatili dito. Ikaw na ngayon ang may responsibilidad sa lahat ng ito. Isang katulong ang lumapit at kinuha ang maliit na bag na dala ni Ramil. Inutusan siya ang abogado na sumunod dito. Habang paakyat siya sa hagdanan, naramdaman niya ang mga matang nakatitik sa kanyang likuran ang nag-apoy na mga mata ni Clarissa at ang malamig, mapanuring mga mata ni Anton. Ang kwartong ibinigay sa kanya ay mas malaki pa sa buong bahay nila. May sarili itong banyo na may bathtub. May malambot na kama na parang ulap. Pero pakiramdam ni Ramil ay sinasakal siya. Binuksan niya ang bintanang salamin at lumabas sa balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin sa ibaba. Gabi na. Hindi siya makatulog. Ang lahat ng nangyari ay parang isang panaginip, o mas tamang sabihing isang bangungot. Nagpasya siyang maglakat-lakat sa hardin para makpahangin. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog lang ang gakuligli ang kanyang naririnig. Habang naglalakat siya malapit sa isang fountain, may narinig siyang boses. Natago siya sa likod ng isang malaking halaman. Nakita niya si Anton, nakatalikod, may kausap sa cellphone. Hindi niya sinasadyang makinig,
pero narinig niya ang nga salita nito, malinaw sa katahimikan ng gabi. "Oh, may bago ngang problema?" sabi ni Anton, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Isang basura na biglang umangat. Kailangan natin siyang linisin, bago pa mahuli ang lahat." Nanlami ang buong katawan ni Ramil. Hindi niya kailangang maging matalino para malaman kung sino ang basura na tinutukoy nito. Siya. Sa sandaling iyon, napatanto niya na ang kinakaharap niya ay hindi lang ang pagama ni Clarice. May mas malaki at mas madilim na panganib na naabang sa kanya sa loob ng palasyong ito. Kinabukasan, naramdaman ni Clarice ang isang pamilya na bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng pag-aalala para sa kanyang lolo, kundi ang bigat ng pagkainis. Inutusan siya ni Atty. Figueras, sa ngalan ng Board of Directors, na ay Orien si Ramil sa mga pangunahing operasyon ng Montenegro Corporation. Orien. Ang salitang iyon ay parang isang insulto. Siya, na nag-aral sa pinakamahuhusay na business school sa ibang bansa, ay mag-aksaya ng oras para turuan ang isang walang alam na driver. The idea was absurd, pero wala siyang pagpipilian. Ang patanggi ay mamumukhang hindi siya marunong sumuno sa utos ng board. Kaya narito siya ngayon, naglalakad sa pasilyo ang Montenegro Tower. Kasunod ang isang Ramil na halatang hindi comfortable sa suot nitong bagong polo shirt at slacks na halatang ipinabili lang ng abogado. Mukha itong nawawalang bata sa isang mamahaling mall. "This is the executive floor," malamig na sabi ni Clarice, hindi man lang ito nilingon. "Ang opisina ni Lolo ay nasa dulo. Pero hindi ka pa pwedeng pumasok doon, dito muna tayo sa conference room." Pumasok sila sa isang malaking silid na may mahabang mesa at napapalibutan ng salamin, tanaw ang buong skyline ng Makati. Sa ibabaw ng mesa, nakasalansan na ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento, financial reports, sales projections, marketing analysis. Ito ang kanyang sandata. "Heto," sabi niya, itinula ang nga papel papunta kay Ramil. "Paaralan mo yan. Iyan ang performance ng kumpanya for the last fiscal year. I expect you to have a basic understanding of it by lunchtime." Umupo si Clarissa sa kabilang dulong mesa, kinuha ang kanyang tablet, at nakunwaring abala. Ang totoo, pinapanot niya si Ramil mula sa gilid ng kanyang mata. Inaasahan niyang makikita ang pagkalito, ang pagkatulala, ang pagsuko sa mukha nito. Inaasahan niyang sasabihin nito, "Hindi ko to kaya." At sa sandaling iyon, mapapatunayan niya sa lahat na tama siya na si Ramil ay isang pagkakamali. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Kinuha ni Ramil ang unang folder. Dahan-dahan niyang binuklat ang pahina. Ang kanyang mata ay maingat na sinusuri ang bawat numero, bawat graph. Noon na nakakunot ang kanyang no. Ngunit habang tumatagal, tila may nababago sa kanyang ekspresyong. Mula sa pagkalito, naging ito'y konsentrasyong. Lumipas ang 1 oras. 2 oras. Hindi nagsalita si Ramil. Hindi nagreklamo. Nakatutok lang siya sa pagbabasa. Nagsimula ng mainip si Clarice. Impossible. Paanong maintindihan ng isang tulad niya ang mga komplikadong dokumentong iyon? So? Ano na? Hindi na niya natiis. May naintindihan ka ba o tinitingnan mo lang ang picture? Itinaas ni Ramil ang kanyang tingin mula sa mga papel. Walang bakas ng pagkatakot sa kanyang mata. "Mayroon po, Ma'am Clarice, may tanong lang po ako." "What is it?" Pabalang niyang sagot. "Dito po sa marketing expenses," sabi ni Ramil, itinuturo ang isang partikular na chart. "Nakalagay po na gumastos tayo ng ganito kalaking halaga para sa isang product launch. Pero yung sales po na na-generate niya, parang hindi po yata katumbas ng ginastos. Sa totoo lang po, parang mas malaki pa ang kinita nung mas lumang produkto na hindi natin gaanong ginastusan sa marketing." "Bakit po ganun?" Natigilan si Clarice. Iyon ay isang napakatalinong tanong. Isang tanong na kahit ang ilang miyembro ng board ay hindi napansin. Isang tanong na nagpapakita ng isang natural na pangunawa sa pinakapundasyon ng negosyo. Gastos at kita. Hindi niya ito natutunan sa isang mamahaling unibersidad, kundi sa araw-araw na pagbabadyat ng kakarampot na kita. That's a complicated matter. It involves brand positioning, palusot niya. Bahagyang nainsulto na ito ang nakapansin. Ngunit mula sa sandaling iyon, nakbago ang pananaw ni Clarice. Kaunti lang, pero may nakbago. Kinahapunan, habang naglalakad sila pabalik sa elevator, isang matandang janito ang aksidenteng nabangga si Clarice. Natapon ang dalang kapang ganito sa sahig,
at ilang pata ay tumalsik sa mamahaling sapatos ni Clarice. Ay, sorry po, ma'am. Naku, pasensya na po, sabing matanda, nangingini sa takot habang mabilis na kumukuha ng basahan. Akmang sisigawan na ni Clarice ang matanda nang biglang umeksena si Ramil. Ayos lang po yan, tay, sabi ni Ramil, pinigilan ang kamay ng janitor. Ngumiti ito. Aksidente lang po. Kamusta po pala yung anak niyo? Sabi niyo po malaknat kahapon. Nagulat ang matandang janitor. Paano mo nalaman, iho? Narinig ko po kayong may kausap sa cellphone kanina. Heto po sabi ni Ramil, at sa'y kinagulat ni Clarice. Kumuha itong pera mula sa sarili nitong wallet. Hindi po to malaki, pero sana po makatulong pambili ng gamot. Naku, iho, wag na. Nakakahiya. Ziga na po, tay. Tanggapin niyo na po. Naiwang nakatayo si Clarice, hindi makapagsalita. Pinanot niya si Ramil na kausapin ang janitor na parabang matagal na silang makakilala. Walang pakpapanggap. Walang kamera. Isang tahimik na aktong kabaitan. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip gawin. Sino ba talaga ang lalaking ito? Samantala, si Ramil ay hindi mapakali. Ang masalitang narinig niya mula kay Anton ay bumabagaba sa kanya. Kailangan natin siyang linisin. Anong ibig sabihin nun? Dahil dito, nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang investigasyon. Nagsinungaling siya kay Clarice na masama ang pakiramdam niya at umuwi na. Ngunit ang totoo, pumunta siya sa garahe ng kumpanya kung saan nakatago ang nawasak na kotse ni Don Ricardo. Napanggap siyang isang bagong maintenance staff at kinaibigan ang gwardiya. Grabe pala yung nangyari kay Don Ricardo, no? Sabi niya sa gwardiya. Sabi ng pulis, aksidente daw talaga. Aksidente nga raw. Pero alam mo, iho, may kakaiba akong napansin, sabing gwardiya. Bago yung aksidente, nakita ko yung pamangkin ni, si Sir Anton, malapit sa kotse. Akala ko may tinitignan lang. Pero parang may kinalikot siya sa may bandang gulong. Nenlami si Ramil. Kinalikot po? Oo. Pero saglit lang naman. Kaya hindi ko napinansin. Baka nakataon lang. Salamat sa impormasyon. Nakaroon ng ideya si Ramil. Kailangan niya ngang pruweba. Gamit ang counting pera, nakiusap siya sa may-ari ang isang maliit na sari-sari store malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Ang tindahan ay may CCTV na nakatutok sa kalsada. Pasensya na, sir, pero burado na yung recording nung araw na yon. Automatic yan. Sabi ngang may-ari. Nalumo si Ramil. Ngunit hindi siya sumuko. Baka po may kopya kayo sa computer niyo. Kahit corrupted file. Baka po pwede kong subukang i-recover. Sa huli, pumayag din ang may-ari. Matapos ang ilang oras ng pagsubok gamit ang isang libreng data recovery software sa kanyang cellphone, isang milagro ang nangyari. Isang maikli, malabong video file ang kanyang nabuksan. Pinanot niya ito ng paulit-ulit. Ang video ay malabo, pero malinaw na makikita ang kotse ni Don Ricardo na nakaparada. Ilang sandali bago ito umalis, isang lalaking naka-baseball cap ang lumapit dito. Yumuko ito malapit sa unahang gulong. Nang tumayo ito para umalis, may isang bagay na kumislap at nahulog mula sa kanyang damit. Isang maliit, kumikinang na bagay. Kinabahan si Ramil. Bumalik siya sa mansyon, diretso sa opisina kung saan sila nag-usap ni Clarice kanina. Naroon pa rin ang dalaga. Nagbabasa. Ma'am Clarice, kailangan niyo pong makita to. Ipinakita niya ang video sa kanyang cellphone. Ano yan? Ang labo naman. Sabi ni Clarice. Nainis. Tingnan niyo po. Sabi ni Ramil. Itinuro ang kumikinang na bagay. Nag-zoom in siya. Ang imahe ay pixelated, pero sapat para makita ang hugis. Isang cufflink. Isang mamahaling cufflink na may nakaukit na mga letra. A, D, B, basa ni Clarice. Bigla siyang natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Napatingin siya kay Ramil. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa pakabigla. Kilala niya ang nga inisyal na iyon. Kilala niya ang cufflink na iyon. Regalo niya iyon kay Anton noong kaarawan nito. Anton de la Feja. Napatingin si Ramil at Clarice sa isa't isa. Ang dating padang ang pagama at pagdududa sa pagitan nila ay biglang gumuho, napalitan ng isang parehong damdamin ng matinding takot at hindi kapanipaniwalang katotohanan. Ang aksidente ng kanyang lolo ay hindi aksidente. Kasabay ang kanilang realisasyon. Marahan na bumukas ang pinto ang conference room. Pumasok si Anton.
May malawa na ngiti sa kanyang malabi. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay punong pagkukunwaring kabaitan. Mukhang seryoso ah. Nakatayo si Ramil sa gitna ng conference room. Ang cellphone ay mahigpit na hawa sa kanyang nanginginig na kamay. Ang ngiti ni Anton ay parang isang maskara na naktatago ang isang demonyo. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat, halos hindi siya makahinga. Napatingin siya kay Clarice. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito, ang unti-unting pamumutlang ng mukha. Ito na ang sandali. Ang sandaling may isang taong maniniwala sa kanya. Ang sandaling hindi na siya nag-isa sa palasyong ito. Sabihin mo, Clarice. Sabihin mo ang nakita mo. Ngunit bago pa man makapasalita si Clarice, muling ngumiti si Anton, isang ngiting puno ngawa na ipinukol kay Ramil. Mukhang pagod ka na yata, Ramil. Ang dami mo kasing iniisip, tumingin ito kay Clarice. Pinsan, ihatid mo na kaya si Ramil sa kwarto niya. Baka kung ano na ang nakikita niya dahil sa pagod. Ang husay ang kanyang masalita. Pinalabas nito na si Ramil ay nagahalusina. Hindi. Mabilis na sabi ni Ramil. Totoo yung video. Nakita namin. Yung cufflink. Cufflink? Putol ni Anton, tumatawa ng bahagya. Itinaas nito ang kanyang kamay. Ipinapakita ang suot nitong simpleng long sleeves. Walang cufflink. Ramil, anong pinagsasabi mo? Baka nananaginip ka. We need to call an emergency meeting. Hindi tungkol sa'yo, kundi tungkol sa isang mas malaking problema. Ang kumpiyansa sa boses ni Anton ay nadulot ng isang malamig na kaba sa dibdib ni Ramil. May mali. Isang napakalaking mali. Kinagabihan, ipinatawa ang lahat sa malaking library ng mansyon. Naroon si Tita Elena at Tita Maricris. Naroon si Attorney Figueras. Ang mukha ay seryoso. Naroon si Clarissa, nakaupo sa isang tabi, tahimik. At naroon si Anton, nakatayo sa gitna na parang isang hukom. I'm sorry to call this meeting, panimula ni Anton, ang boses ay punong pekang kalungkutan. Ginagawa ko to dahil mahal ko ang pamilyang ito at ang pamana ni Lolo. Nitong mga nakaraang araw, may napansin akong mga irregularidad sa pananalapi ng kumpanya. Naglabas si Anton ng isang folder at ipinamahagi ang kopya ng laman nito. Mga bank statement. Mga fund transfer slip. Ano to, Anton? Tanong ni Tita Elena. Iyan po ay makatransfer mula sa isa sa maka-account ng kumpanya, malungkot na paliwanag ni Anton. Papunta sa isang personal na account. Isang malaking halaga. Kaninong account? Tanong ni Tita Maricris, ang mata ay nanlalaki sa tsismis. Tumingin si Anton kay Ramil. Isang tingin ng matinding pagkadismaya. Sa account ng isang ginang na nangangalang ni Reyes. Parang pinasaluban ng langit at lupa si Ramil. Hindi totoo yan. Agad niyang sigaw. Wala kaming tinatanggap na ganyang kalaking pera. Ang nanay ni Dako. May sakit siya, pero hindi kami magnanakaw. Magnanakaw. Wala akong sinasabing ganyan, Ramil, kalmadong sabi ni Anton. Sinasabi ko lang ang nakita ko. Isang malaking halaga ang paulit-ulit na nililipat sa account ng nanay mo. Siguro, bilang bayad utang sa pag-aalaga niya sa'yo? O baka, pambayad sa kanyang magastusin sa ospital? Isang perpektong bitag. Ginamit ni Anton ang sakit ng kanyang ina laban sa kanya. Ang kanyang kahirapan ang ginawang motibo. Kasama ba sa investigasyon mo ang paggawa ng pekeng dokumento, Anton? Matapang na tanong ni Ramil. At ang pag-iwan ng cufflink mo sa pinangyarihan ng krimen? Krimen? Cufflink? Ramil, sabi ni Anton, umiiling na parang awa sa kanya. Naririnig niyo ba ang sarili niyo? Gumagawa ka nga kwento para paktakpan ang ginawa mo. Nakpapakita ka isang malabong video na pwedeng i-edit ni Numan. Desperado ka na ba? Tumingin si Ramil sa kanyang ngatiyahin. Ang nakita niya sa kanilang nga mata ay hindi pagdududa, kundi kumpirmasyon. Kumpirmasyon na matagal na nilang paniniwala. Na siya ay isang oportunista. Isang gold digger mula sa basura. Hindi totoo yan. Paulit-ulit na sabi ni Ramil, ang boses niya ay nawawalan na ang lakas. Ang kanyang huling pag-asa ay napunta kay Clarice. Tumingin siya sa dalaga. Ang kanilang mata ay naktakpo. Sa isang iglap, nakita niya ang pag-alinlangan sa mga mata nito. Ang isang kislap mangyera sa loob nito. Ngunit sa huli, sa ilalim ng matinding titik ng buong pamilya, sa ilalim ng presyon ng kanilang mundo, dahan-dahang ibinaba ni Clarice ang kanyang tingin.
Tumingin siya sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Umiling siya ng bahagya, isang halos hindi mapapansing kilos. Ngunit para kay Ramil, iyon ay isang siga. Isang sigaw ng pagtalikod. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang kaunting pag-asa na kanyang pinanghawakan ay naging abo. Ang babaeng nakakita nga katotohanan kasama niya ay pinili na maging bulag. Ang sakit ay mas matindi pa sa sampal, mas malalim pa sa saksak. Ito ay ang sakit ng katasilan. Nakikita niyo. Sabi ni Anton, ang kanyang boses ay nagtagumpay. Wala siyang masabi. Guards! Dalawang malalaking security guard ang pumasok sa silid. Hinawakan nila ang makabilang braso ni Ramil. Hindi. Wala akong kasalanan. Pagpupumiglas ni Ramil. Clarice. Ma'am Clarice, nakita mo. Nakita natin. Ngunit hindi na tumingin si Clarice. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mahabang buhok ay natatago sa kanyang muha. Kinalakat ng magwardiya si Ramil palabas ng library, palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay isang pagyura sa kanyang pagkatao. Bawat tingin ng makatulong ay isang panghuhusga. Itinulak siya palabas ng malaking tarangkahan. Bumasa siya sa magaspang na semento sa labas. Marumi. Itinapon na parang isang basahan. Tumingala siya sa mansyon. Ang mailaw nito ay naniningning na parang magabituin, ngunit para sa kanya, ito na ang pinakamadilim na lugar sa buong mundo. Tumingin siya sa bintana ng library, umaasang makikita si Clarice. Ngunit wala. Isang huling tingin na puno ng sakit at pakadismaya ang kanyang ipinukol sa mansyon bago siya tumayo, pinapagan ang alikabo sa kanyang damit, at nagsimulang maglakad palayo, walang patutunguhan. Kasabay ang kanyang pabaksa sa semento sa labas ng gate. Sa loob ng San Luke's Hospital, isang makinang nakakabit kay Don Richardo Montenegro ang biglang umingay. Isang matinis, walang tigil. At nakakakilabot na tuno. P. Ang linya sa hot monitor na kanina'y tumataas baba ay naging isang tuwid, walang buhay na guhit. Nakagulo ang nga nursa. Code blue. Code blue sa ECU. Doktor, bilis. Ang kanilang masigaw ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang senyales na ang huling paasa ng pamilya ay maaring tuluyan ng nawala. Ang katahimikan sa library ay kasing bigat ng isang lapida. Sa pakalakat kay Ramil palabas, parang may isang bahagi ng kaluluwa ni Clarice ang sumama. Ang natira ay isang hungka na pakiramdam, isang malamig na espasyo na pinupuno ng kanyang kahihiyan. Ang mata ni Ramil. Ang mamatang iyon na puno ng sakit at pagtataka, na parabang sinasaksak siya ng paulit-ulit. Bakit ka nanahimik? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa nabubunying tingin ni Anton, mas matinis pa sa mabulungan ng kanyang matiyahin. Tumayo si Anton sa kanyang tabi, inakbayan siya. It's for the best, pinsan, bulong nito. He was a threat to this family. Ginawa ko lang ang nararapat. Naramdaman ni Clarice ang paangat ng kanyang sikmura. Ang pagdamping ngamay ni Anton ay parang kamay ng isang ahas. Marahan niyang inalis ito. Hindi siya makatingin dito. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ng isang demonyo. Sa gitna ng tensyon, biglang naring ang telepono ni Tita Elena. Ang matinis na tuno ay pumunit sa katahimikan. Hello? Yes, this is she. Nakinig ang kanyang tiyahin, at dahan-dahan, ang kulay sa mukha nito ay nawala. Ano? Sige, pupunta na kami diyan. Ibinaba nito ang telepono, ang makamay ay nanginginig. Ang papa. Si Papa. Inatake sa puso. Parang isang bombang sumabo ang balita. Ang kaninang peking pagkakaisa ay biglang naglaho. Nakagulo ang lahat. Mabilis na nagunahan ang lahat palabas, patungo sa kani-kanilang sasakyan. Walang nagabalang magintayan. Si Clarice ay parang naistatwa. Lolo. Ang salitang iyon ang gumising sa kanya. Tumakbo siya. Mas mabilis pa sa kanilang lahat. Hindi na niya inisip ang kanyang postura o ang kanyang mamahaling sapatos. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang lolo, na nag-aagaw buhay sa ospital, habang sila ay nagtatalo dahil sa makasinungalingan. Pagdating niya sa ospital, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Nga doktor at nurse na tumatakbo papasok at palabas ng ICU. Narinig niya ang nga terminong medikal na hindi niya maintindihan. Ang tanging naintindihan niya ay ang desperasyon sa kanilang mukha. Lumipas ang tila isang kawalang hanggan bago lumabas ang doktor. We were able to revive him. Sabi nito. Pagod ngunit may bahid ng ginhawa.
But his heart is very weak. He's still in a coma. We almost lost him. We almost lost him. Ang nasalitang iyon ay tumata sa isip ni Clarice. Muntik na siyang mamatay. Habang siya, ang paborito niyang apo, ay piniling manahimik para protektahan ang isang sinungaling. Bumalik siya sa mansyon ng gabing iyon, ngunit ang bawat sulok nito ay parang isang selda. Hindi siya makatulog. Pabiling-biling siya sa kanyang malambot na kama, ngunit ang kanyang konsensya ay parang mga tinik na tumutusok sa kanya. Ang mga mata ni Ramil. Paulit-ulit niyang nakikita ang maito. Ang sakit. Ang pagtataksil. Ang peking ngiti ni Anton. Ang takumpay sa mga mata nito. Bumangon siya. Napatingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang prinsesa. Ang nakita niya ay isang duwag. Isang duwa na hinayaang yurakan ang isang inosenteng tao dahil sa takot. Takot na mawala ang kanyang posisyon. Takot na harapin ang katotohanan. At sa gitna ng kanyang pagsisisi, isang bagong damdamin ang unti-anting lumitaw. Isang damdamin na matagal na niyang itinatago sa liko ng kanyang pagmamataas. Bakit mas masakit ang isipin ang tingin ni Ramil kaysa sa posibilidad na mawala ang lahat ng yaman niya? Bakit ang tahimik na kabaitan nito ay mas tumata sa kanya kaysa sa lahat ng papuringang alta sosyedad? Dahil mahal niya ito. Ang pagamin na iyon sa sarili ay masakit, ngunit nagpapalaya. At kasabay ngang pagamin na iyon ay ang isang matinding determinasyon. Tama na ang pagiging duwag. Oras na para itama ang kanyang pagkakamali. Hating gabi na. Alam niyang tulo na ang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at tinungo ang isang lugar. Ang opisina ni Anton sa loob ng mansyon. Kung may ebidensya, doon niya ito mahahanap. Nakalo ang pinto. Ngunit alam niya kung saan itinatago ni Anton ang ekstrang susi. Kinuha niya ito at marahang pumasok. Ang silid ay madilim. Binuksan niya lang ang maliit na ilaw mula sa kanyang cellphone. Una niyang tiningnan ang mga drawer nga mesa nito. Papel. Mga dokumento. Walang kakaiba. Ngunit sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng lumang papeles, may isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Isang kafling na may nakaukit na ADV. Ang kapares nga nahulog sa video. Napahawa siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang siga. Totoo nga. Hawa niya ang ebidensya. Ngunit kailangan niya nga higit pa. Umupo siya sa upuan ni Anton at binuksan ang laptop nito. Buti na lang at walang password. Tiningnan niya ang nga files. Walang kahina-hinala. Akmang isasara na niya ito nang may maalala siya. Ang recycle bin. Binuksan niya ito. At doon, nakita niya ang nga draft. Mga na-delete na Word files at Photoshop templates. Mga template ng bank transfer slips, mga peking bank statements. Hawa niya ang katibayan ng panloloko ni Anton. Mabilis niyang kinopya ang lahat sa isang maliit na flash drive na laging nakasabit sa kanyang susi. Umalis siya sa opisina na parang isang anino. Ang puso niya ay kumakaboh ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Dahil sa tapang, hindi siya bumalik sa kanyang kwarto. Dumiretso siya sa ospital. Naabutan niya ang kanyang lolo, payapang natutulo. Napapalibutan pa rin ng makina. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang malamig na kamay nito. Lolo, bulong niya. Ang nga luha ay nagsimulang mamo sa kanyang nga mata. Patawarin niyo po ako. Huminga siya ng malalim. Lolo, nakamali po ako. Naging duwag po ako. Hinayaan ko pong saktan at paalisin ang isang mabuting tao. Ang totoo. Ang apo ninyo. Si Ramil. Wala po siyang kasalanan. Si Anton po ang may pakanan ng lahat. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa video hanggang sa mga ebidensang natapwan niya. At, Lolo, humikbi siya. Patawarin niyo po ako dahil ang dahilan kung bakit ako naging duwag ay dahil. Dahil mahal ko po siya. Mahal ko po si Ramil. At ngayon, kailangan ko pong itama ang lahat. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang lolo at umalis. Mayroon na siyang basbas, kahit mula sa isang natutulo na konsensya. Ang huli. Ang huling hantungan niya. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng gulo. Ang lugar kung saan niya huling nakita si Ramil, puno ang sakit at pagkadismaya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse, at sa unang pagkakataon, siya mismo ang mamaneho patungo sa mundo ni Ramil. Hindi niya alam ang eksaktong address.
Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng barangay na nabanggit ni Attorney Figueras. Natanong-tanong siya sa mga tricycle driver, ipinakita ang pangalan ni Ramil Reyes at Aling Nida. Matapos ang ilang paikot sa masisikip na eskinita, isang matandang babae ang nakakilala sa pangalan. Ah, si Nida at ang anak niyang si Ramil. Ay, umalis na sila. Hija, sabi nga matanda habang nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. Parang isang badeng malamig na yelo ang ibinuhos kay Clarice. Umalis po. Saan po sila napunta? Nakibit balikat ang babay. Abai ewan ko. Kaninang madaling araw lang, may dala silang nga gamit. Nakmamadali. Walang sinabing patutunguhan. Yung bahay nga nila, bakante na. Itinuro nga bae ang isang maliit, tahimik na bahay sa dulongang kalye. Ang pinto nito ay nakasara. Ang mga bintana ay madilim. Walang buhay. Lumapit si Clarissa sa bahay. Sumilip siya sa bintana. Ang nakita niya ay isang espasyong walang laman. Walang mesa. Walang upuan. Walang anumang bakas ang buhay na minsan ay naroon. Wala na siya. Wala na sila. Napasandal si Clarissa sa pader ng bahay, ang kanyang gabinti ay biglang nanghina. Ang ebidensyang hawak niya, ang tapang na kanyang inipon, ang pag-amin na kanyang binuo lahat ay parang nawalan ng saysay. Huli na ba ang lahat? Paano niya itatama ang isang pagkakamali kung ang taong nasaktan niya ay naglaho na parang bula? Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang kirot ng posibleng pakawala sa kanya ni Ramil, hindi dahil sa pagama o galit, kundi dahil sa sarili niyang kaduwagan. Nawala na siya sa kanya. Marahil makpakailanman. Nakatayo si Clarissa sa harap ng bakanteng bahay, ang flash drive na nasa kanyang kamay ay parang wala ng silbi. Ngunit habang pinakmamasdan niya ang katahimikan ng lugar, isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Nawala man si Ramil, hindi ibig sabihin ay hahayaan niyang magtagumpay ang kasamaan. Utang niya ito sa kanyang lolo. Utang niya ito sa lalaking nasaktan niya. At utang niya ito sa kanyang sarili. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag niya. Pagpasok ni Clarice sa boardroom, lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ng miyembro. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa malabi ni Anton, na parabang sinasabing, anong karapatan mong gawin ito? Good morning, panimula ni Clarissa. Ang kanyang boses ay kalmado at punong autoridad na ngayon niya lang naramdaman. Ipinatawa ko ang pulong na ito para itama ang isang malaking pagkakamali at ilantad ang isang mas malaking krimen. Clarice, what is this nonsense? Sabat ni Anton, tumatawa. Kung tungkol ito sa driver na yon, tapos na ang issue. Hindi pa, matata na sabi ni Clarice. Ikinabit niya ang flash drive sa malaking screen sa harap. Ang driver na yon, si Ramil Reyes, ang tunay na biktima dito. Isa-isang lumabas sa screen ang nga ebidensya. Ang close-up na larawan ng cuffling. Ang kopya nga pakang statement. Ang nga template na nakuha niya mula sa computer ni Anton. Habang ipinapaliwanag ni Clarice ang bawat isa, ang ngiti sa mukha ni Anton ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkasuklam, at sa huli, ng takot. Kasabwat kaniya. Sigaw ni Anton, itinuturo si Clarice. Pinatatapan mo ang magnanakaw na yon. Hindi sagot ni Clarice, nakatingin diretso sa mamata nito. Ikaw ang sinungaling, Anton. At ikaw ang kriminal. Inilabas niya ang huling larawan ang video kung saan nahulo ang cuffling. Ikaw ang natangkang pumatay sa sarili nating lolo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Bago pa man makapakriyak si Anton, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang dalawang pulis. Anton de la Vega, inaresto ka namin para sa kasong attempted murder at pamamakan ng dokumento, sabi ng isang pulis. Nagwala si Anton. Nakpumigla siya. Ngunit wala siyang nagawa ng posasan siya at kalat ka rin palabas. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong palapak, bago tuluyang naglaho. Huminga ng malalim si Clarice. Nagawa niya. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Para saan pa ang lahat na ito kung wala na si Ramil? Kasabay nito, biglang na-ring ang telepono ng kanyang sekretarya. Ma'am Clarice, ang ospital po. Gising na raw po si Don Ricardo. Pov Ramil. Sa isang maliit na kwartong inupahan sa isang probinsya sa Timog, pinapanood ni Ramil at Aling Nida ang balita sa isang lumang telebisyon. Napatpat sila doon para magtago, para takasan ang sakit at gulo ng Maynila. Biglang lumabas sa balita ang mukha ni Anton de la Vega,
pinoposasan at isinasakay sa kotse ng pulis. Sumunod ang isang reporter na nagulat sa harap ng Montenegro Tower. Naaresto matapos ilanta mismo ngang kanyang pinsan na si Clarice de la Vega ang ebidensya ngang kanyang nga krimen. Ayon sa aming source, si Anton de la Vega ang itinuturong suspek sa pagsabotahe sa sasakyan ni Don Ricardo Montenegro. Samantala, sa isang kaunay na balita, himalang nakamalay na si Don Ricardo matapos ang ilang araw na pagiging komatosa. Natigilan si Ramil. Si Clarice ang naglanta sa lahat, at ang lolo niya. Gising na. Napatingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata nito. Hindi na niya kailangang magpaalam. Kailangan niyang bumalik. Hindi para sa pera o sa posisyon, kundi para sa lolo niyang hindi niya pa nakikilala, at para sa babaeng, sa kabila ng lahat, ay piniling gawin ang tama. POV. Clarice. Habang inaayos ang magusot na idinulot ng pag-aresto kay Anton, bumukas ang pinto ng boardroom. Isang pamilya na anino ang tumambat sa lahat. Si Ramil. Nakatayo siya roon, suot pa rin ang simpleng damit, ngunit may bagong liwanag sa kanyang mata. Nakatinginan sila ni Clarice, isang tingin na puno ng salitang hindi masabi. Dinala ni ate Figueras si Ramil sa ospital. Pagpasok nila sa kwarto, nakita nila si Don Ricardo, mahina pa, ngunit mulat na ang mata. Nang makita nito si Ramil, ang mata ng matanda ay napunong luha. Apo. Hirap na sabi ni Don Ricardo. Ikaw na nga. Kamukha mo ang iyong ama. Lumapit si Ramil. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang lolo. Isang kamay na ngayon lang niya nahawakan. Lolo, sabi niya. Ang boses ay nangingini. Patawarin mo ako, apo, sabi ni Don Ricardo, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na wala ako, sa lahat ng pagkukulang ko. Niyakap ni Ramil ang kanyang lolo. Sa yakap na iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay nagsimulang magilom. Si Clarice, na nakatayo sa may pinto, ay tahimik na nanonot. Ang puso ay puno ng saya para sa kanilang dalawa. Kinagabihan, sa tahimik na hardin ng mansyon, pinuntahan ni Clarice si Ramil. Nakaupo ito sa gilid ng fountain, nakatingin sa mga bituin. Ramil, tawag niya. Lumingon ito. Ang mata nito ay kalmado na. Wala na ang sakit na huli niyang nakita. Patawarin mo ako, diretsong sabi ni Clarice, ang bawat salita ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Naging dua ako. Natakot ako. At sa takot na yun, ikaw ang nasaktan ko. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Patawarin mo ako, Ramil. Tinitigan siya ni Ramil ng matagal. Nakita ko ang ginawa mo kanina. Clarice. Kailangan ng malaking tapang para gawin yon. Ginawa ko lang ang tama, sagot niya. Alam kong masakit ang ginawa mo, paamin ni Ramil. Pero alam ko rin na hindi iyon ang tunay na ikaw. Ang tunay na Clarice ay yung nakita ko kanina sa boardroom. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, kinuha nito ang kanyang kamay. Ang init ng palat nito ay nakpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Salamat, Clarice. At pinapatawad na kita. Isang ngiti ang sumilay sa malabi ni Clarice, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ako rin, Ramil. May kasalanan din ako sa'yo. Ilang buwan ang lumipas. Si Ramil, sa tulong ni Clarice, ay unti-unting natutunang pamahalaan ang kumpanya, hindi gamit ang takot, kundi ang respeto at kabaitan. Si Don Ricardo ay patuloy na nagpapalakas. Isang hapon, dinala ni Ramil si Clarice sa isang sementeryo. Tumayo sila sa harap ng dalawang simpleng puntot. Sila ang mga magulang ko, sabi ni Ramil. Naglagay si Clarice ang bulala sa puntot. Tumayo sila roon na makatabi, sa harap ng karaan. Hinawakan ni Ramil ang kamay ni Clarice at pinisil ito. Tumingin sila sa isa't isa. At pagkatapos, sa papalubo na araw sa kanilang harapan sa kinabukasang sabay nilang haharapin. Hindi ang malaking kayamanan ng Montenegro ang tunay na pamana, kundi ang pag-ibig na natapwan sa gitna ng kasinungalingan at ang pag-asang kayang nitong baguhin ang lahat. At dito nagtatapos ang makulay na kuwento ni Ramil at Clarice. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang istoryang ito, kasama ninyo akong kinili, nasaktan, nainis, at umasa. Ang paglalakbay ni Ramil at Clarice ay isang paalala sa akin. At sana sa inyo rin,
na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa posisyon. Ito ay nasa busila na puso, sa tapang na piliin ang tama, at sa kakayahang magpatawad. At higit sa lahat, na ang pag-ibig, kapatoto, ay kayang lampasan ang anumang pagsubok at kayang magilom ng kahit gaano kalalim na sugat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot sa kwentong ito? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong nga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikhang nga kwentong tatatak sa ating mga puso. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Paalam.